Magandang gabi po sa inyong lahat. Good day, good afternoon, kung ano mang oras sa inyo. Magandang gabi at good day sa inyo. Again, salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang Facebook Live. Welcome po. Ito po ang inyong host, Jesus Uggang Jr. o the Alteram Partem. Let us hear the other side. So welcome. Update ko lang po sa inyo at nagpapasalamat po ako sa aking mga viewers or followers. And to my English speaking subscribers or followers, thank you very much. Tumaas po yung ating reach. Reach increased by 150%. So maraming salamat po sa inyo at sa mga nagtsatsaga. At may papaalala ako sa inyo kasi may mga ginagawa akong comment sa ibang mga page. Ito po. Bakit napapalakas ako sa military? Why should I? I was elected by the people. I was not elected by the military. Bakit ako nagpapalakas naman sa mga pulis? Anong utang ko sa inyo? Ang naglagay sa akin dyan sa Pasig River, ang taong bayan. So lahat tayo, ang utang na loob natin doon sa taong bayan. Para sa kanila yan. So para magkaintindihan tayo, because kami itong lahat ng police military, isa lang yan. The long and short of our oath of office is we protect the Filipino people and preserve this nation as a republic. Bakit nagpapalakas ako sa military? Why should I? I was elected by the people. I was not elected by the military. THE, the best. Sa mga pulis? Yan, the best. Utang ko sa inyo. The best mayor, the best president. Yun talaga. Politics aside atin lang, katotohanan lang. At nagpapasalamat ako kay Mayor Duterte na dating Pangulo ng Pilipinas. Sweet 16, the Sweet 16 President of the Republic of the Philippines, sir. Thank you very much po. At noong 2018 ay ako'y pinagkalooban ng acknowledgement letter diyan mismo galing sa Malacanang. In particular sa Presidential Complaint Center. Wala naman po akong reklamo. Nung ako'y pumunta diyan sa Presidential Complaint Center, nawa manapa ay ako'y nag-submit ng ideas. Ma-refresh ko lang sa inyo. Yun yung nag-crash sa Tanay Rizal, yung helicopter ng Air Force. Yung sumabog na LPG truck doon sa May Pasig. At para po sa ating mga, sabi nga ng kasabihan Tagalog, bagong bayani, yung ating mga OFW. Yan. Sila po, kayo po, yung mga OFW, kayo po ay mga bayani. Grabe po yung hirap na dinanas ninyo at grabe po ang sakripisyo ninyo na dinadanas sa inyong trabaho o pagtrabaho sa abroad dahil iniiwanan nyo ang inyong mga pamilya, anak, kung sino-sino pang mga malalapit sa inyo at tinitiis ninyo po ang hirap, gutom, pagod at tinitiis ninyo ang hamon ng buhay para po makapagpatuloy at makasuporta sa inyong mga minamahal na pamilya. So salamat po sa inyo. Dahil sa inyo, sayang dahil yung aking mga Time Magazine nasa probinsya, ang dami hong mga articles doon, in particular na yung economy ng Pilipinas, kung wala ho itong mga OFW, ay talagang baka mag-collapse na po tayo. Kasi ang ating currency or ating state ng ating backup ng ating Philippine currency, dati ay backup ng gold, ngayon ay dollar. Yun. Kaya siguro, sa kasalukuyang trend ng palitan ng peso to dollar, halos magsi-60 pesos na, hindi pa ako naka-update Pero kung pwede ko siguro tingnan dito. Saglit lang At dahil po sa inyong pagpapadala ng currency or foreign currency sa Pilipinas ay nabubuhay po ang ating ekonomiya. Gaya na lang po sa binabayad ninyong mga charges, yun sa pagpapadala. Tulad dito, nakaraan, yung aking kapitbahay dito nakiusap kasi dun sa kapitbahay niya, gustong mag-travel, may pupuntahan. Yung mister no nasa abroad. Ngayon, ang gusto niya, mag-service ako sa kanya. Ganun ba, from house to house.
ang dami siyang lalakarin. Yun nga lang, hindi natuloy iyon nung nag-open sila sa akin na isi-service ko yung kapitbahay niya. Kasi dahil nga naiwan yung aking bag doon sa may Ultra Mega. Shoutout pala sa Ultra Mega. At nabawi ko na yung aking backpack. Yes, yung aking backpack na naglalaman ng mga tools, mga parts ng aking motorcycle. At salamat ng maraming salamat sa Ultra Mega. Kung gusto nyo hong mamili ng mga bilihing mura, affordable, dyan po kayo bumili or mag-grocery sa Ultra Mega. Ultra Mega, always the best. Yun na nga. Salamat ng maraming salamat sa Ultra Mega. At maalala ko rin pala, isa pala ako sa recipient sa nanalo ng automatic washing machine dyan sa Ultra Mega. Talagang nakalimutan ko magpasalamat. So ngayon naalala ko, nagpapasalamat talaga ako sa Ultra Mega. Always the best. So salamat sa inyo Ultra Mega at ako'y nanalo pa ng washing machine at sa sponsor ninyo na Ariel. Okay, Ariel po na panlaba. Yun, the best din po iyan. At salamat nga pala sa Ariel dahil po sa inyong papremyo, paraffle doon sa Ultra Mega na kayong nag-sponsor ng mga papremyo, isa po ako doon na pinalad at nanalo ng washing machine. Opo, salamat po ng maraming salamat at buhat nung ako'y nanalo ng washing machine. Ariela, buhat noon hanggang ngayon bumibili po kami ng Ariel. Minsan pagka kulang ba sa budget, minsan syempre nagtsatsaga, alam nyo na, para lang makapaglaba. Pero hindi ko nakakalimutan ang natanggap kong papremyo sa Ariel. Kaya minsan talagang bumibili talaga ako ng Ariel. Hindi ko nakalimutang bumili ng Ariel dahil po sa inyo. Nanalo po ako ng washing machine dyan sa Ultra Mega at salamat po sa Ultra Mega. Ang serbisyo niyo po ay the best. At maalala ko nga pala, itong Ultra Mega ay bawal bigyan yung tip yung mga crew nila, kahit mga security guard. Pinagbabawal. Yun. At maganda hong serbisyo ninyo. Salamat ng maraming salamat sa inyo. At yung aking backpack, nabawi ko na at talagang mahalaga iyon para sa aking motorcycle dahil naglalaman po iyon ng mga tools ng CDI, starter, rectifier, ganoon, starter coil, spark plug, bearing, dami ho. Siguro bumahigit din yun yung yung laman ng aking backpack. At meron pa po doon yung speedometer cable tsaka clutch cable at iba pa po. So salamat ng maraming salamat sa Ultra Mega. Halos 70 pesos na pala. Ano ba to? 0.7. Grabe. 59.26. Antakin mo yan, 59.26. I don't know kung ito iyon, pero ang sabi ni Google today, yung palitan ng peso to dollar is 59 pesos and 26 centavos. So siguro swerte sa mga nag-abroad. Kaso lang, yung malungkot talaga, masakit-sakit din talaga yung mga bilihin dito. Ang mamahalo. Talagang ang taso ng mga bilihin talaga, masakit-sakit sa bulsa. At again nagpapasalamat ako sa aking mga followers, subscribers. Ito po, 150%. Yan Yan. 150%. So salamat to ng maraming salamat sa inyo. At God bless po. God bless. Update ko nga pala sa aking tanim kanina. Or last week yung ginawa kong project 2026, yung agriculture sustainability. Yung nakapagtanim na po ako ng kamote at nung isang araw nagtanim din po ako ng malunggay. Opo. Itong sako, ginawa ko, umakyat ako dun sa burol. Kumuha ako ng lupa, halos pinuno ko yung 25 kilos na na sako ng bigas.
Yun, tapos yung ibang lagayin ko rito dahil sa siyempre nung diniligan ko sumiksik yung lupa, siyempre dinagdagan ko para mapuno. Yun na nga kanina binidyuhan ko. Salamat naman sa Diyos dahil po kumbaga nga sa Biblia tayo yung nagtatanim, Diyos po yung nagpapabunga. So yun po. Natuwa naman ako dahil pagtanim ko siguro yung mga buds ba, abay na mulaklak pa. Talagang ang sarap naman sa pakiramdam, sabi ko nakakatuwa naman. At nga pala yung pangdilig ninyo sa tanim ninyo, yung mga pinaghugasan ng bigas, opo. Yung mga pinaghugasan ng bigas, huwag nyo po itapon yan, itabi nyo po at idilig sa inyong mga tanim. Yung balat pala ng saging ha, pwede nyo po yung hiwa-hiwain or durugin at ihalo doon sa lupa at ilagay nyo po doon sa inyong garden. At kung meron pala kayong garden na puro mga bulaklak, ay maganda ho yan, yung balat ng saging. Durugin nyo ng ganon at ihalo nyo doon sa lupa. Parang gawin nyo siyang fertilizer. Yan, maganda po yan. At sa ngayon, hindi ako nakapag-apply ng kalamansi, hindi ako nakabili. Sa bagay, hindi pa naman makinis-kinis pa naman. Ibig sabihin, hindi pa naman magaspang. So again, salamat ng maraming salamat sa mga nag-views sa aking mga reels na patuloy na sumusubaybay at nagtsatsaga at nagtitiis na manood. So salamat po ng maraming salamat sa inyo. Again, i-advertise ko rito yung Shell Advance saka yung Jet 1 Fuel. Yung Jet 1 Fuel ko pala, bakit na kung mapansin ninyo, binanggit ko na 20 ml. Kasi nakabili ako ng Jet 1 Fuel last year. 60 ml lang po yung kaya ng aking budget. At hinati ko po iyon sa tatlo. So 20 ml, 20 ml, 20. So yun lang po yun. So estimate lang naman. So nakadalawang change oil na ako buhat nung ako'y bumili ng Jet 1 Fuel. At talaga naman ang ganda sa performance ng motor. At huwag niyo pong kalimutan na kung yung inyong motor itatabi nyo din lang ng matagal na panahon ay linisan po ninyo iyan. At kung mas maganda, meron kayong diesel, opo, ipahid nyo po or lagyan nyo sa lumang toothbrush or sa basahan, lagyan nyo po ng diesel yung inyong mga parts ng motor para po maiwas kalawang. Kasi po yung aking motor ay 10 years old na ito. Yung pipe ng aking motor ay hindi ko pa po napawilding, hindi pa po nabutas. Kung kinakalawang man, syempre, mamula-mula dati. Pero ngayon wala na po dahil po sa mini-maintain ko sa paglagay ng diesel, pati yung kanyang swing arm. So, salamat. Again, si TTO, pasalamat daw kay Sir Benjamin dyan po sa Coast Guard. Siya po yung nagturo sa akin na ang diesel po gamitin. Maganda po yan. Panglinis din po sa chain ng road bike. Kasi meron po ako dating mountain bike, tapos bandang uli nakabili ako ng road bike. Yan po ang pinapanlinis ko po sa chain. Yan po, maganda at magaling po yan. Panlinis sa chain, pantanggal po ng kalawang. Bago mo man lang itabi yung inyong gamit na bisikleta, road bike, mountain bike, o di kaya motor. Kung meron man kayong sasakyan, pwede rin po siguro iyan. Lalo na sa mga chassis, ganun po. At kung mga kinakalawang, pwede nyo po lagyan yun ng diesel, pero yung excess, punas-punasan nyo din po. So yun lang po yung aking mapayo sa inyo. So again, salamat sa iyo, Sir Benjamin. Nasa active duty ka pa. At siguro, andito pa sir yung aking bike, yung aking mountain bike nasa Iloilo City. Hindi ko alam kung anong balita doon. Pero hayaan mo na. Pinabayaan ko na iyon, binigay ko na sa kapatid ko. Niniwan ko kay tatay, yun na. So shoutout pala sa aking magiting na magulang, si Jesus Senior Sukgang, Daisy Sukgang, Sheila at Jan, na aking mga kapatid, sa aking mga pamangkin, si Dan Claude Vincel at kay ang haba ng pati sa asawa ni Jan, si Diana, yun, sa inyong mga anak. So God bless sa inyo, sa aking mga chewin chain. So salamat ng maraming salamat sa inyo at salamat na rin po dahil again, nairaos po ang aking 2025 bagaman pang-8 buwan ko na po ngayon na nagtitiis talaga. Talagang wala tayong magawa sa buhay dahil meron talagang mga tiisin at isusulat ko na po rito sa comment. Nasusulat nasa Juan 16:33. Yan, meron talagang kapigatian. So, yun lang yun. So, kailangan nating tiisin yung mga bagay na iyan kasi nakasulat din po iyan nasa Roma
Nasa Romans chapter 3. Romans chapter 5 verse 3 to 5. Saglit lang, tingnan ko na lang para double check lang. So again, yung sa dollar, yung currency ngayon, yung palitan ng peso to dollar is 59 and 26 centavos sa isang dolyar. So yun po. Tama nga, nasa Romans chapter 5 verse 3 to 5. Basahin natin, not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. 4. Perseverance, character. In character, hope. 5. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given. So, yun po yun. Who has been given to us. So, yun po yun sa Romans chapter 3 verse 5. Basahin ko na rin dito yung John 16:33. John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So, yun po yun siya. So, ganun talaga sa sanlibutan. So, again, kung napapansin ninyo, hindi ako dito kasi minsan na matututo ka talaga sa inhale exhale. At least ba kasi pagka nag-inhale exhale ka pala, hindi ka kakapusin ng hangin minsan, kaya hindi ka mental block. So, tuloy-tuloy po iyan. So, again, kung naobserbahan ninyo iyan sa mga reporter sa TV, makikita po ninyo iyan dito. Nagra-rise and fall ito dito. So, tapos pala sa English, pagka nag-deliver kayo, nagbabasa kayo ng English, relax nyo lang yung lower jaw ninyo. Relax yung lower jaw ninyo. Tsaka inhale exhale, pag exhale mo, yun na yun, magsasalita ka na magsasalita. So yun po yun. Tuloy-tuloy mo yung inhale exhale. So pakaiksian nyo muna. Kuha kayo ng sentence by sentence. Tsaka pag-aralan nyo at matututo kayo. So good luck ko sa inyo at mga ganyang tools, mga tips, magagamit po ninyo iyan sa inyong buhay. Ituro nyo po sa inyong mga anak, sa inyong mga kapatid, at it is never too late sa pag-aaral. Kung gusto nyo mag-aral, sabi nga sa isang libro na nabili ko at nabasa ko, dapat meron kang gusto. Opo. Hindi ko question yung edad. Kung gusto nyo pa pong mag-aral, pwede ho yan. Romans chapter 5. Bawasan ko lang itong volume at mag-lab na rin ako. So, pagpasensyahan nyo na sa aking mga follower, bakit na ganitong oras ako nag-live, bumili pa kasi ako ng ulam at gusto ko sana mag-live kanina, naka-idlip ako Napagod siguro ako dahil sa kakaigib ng tubig kahapon. Yun. Yan na. So, again, yun lang po. Update ko lang kayo sa sa Shell Advance. Magaling ho. Magaling talaga yung, again, good luck sa inyo Shell. Talagang mabuhay kayo sa inyong product. Talagang masabi ko na nakatipid ako ng gusto. At sa Jet 1 fuel. So, combination lang ho. I-combine nyo lang yung dalawang bagay para ho na for the optimum or maximum performance ng inyong sasakyan at makatipid kayo sa langis. So, maraming salamat again sa Shell at sa Jet 1 fuel. So, wala pa naman nakikita dito na na tanong with regards po sa Bible. Nakapag-post na po ako diyan. At pwede nyo hong i-search yan. Sige po, paburo sa inyo yan dahil pwede nyo po ipagtanong sa maraming tao yan. I-search nyo ho. At good luck po sa inyo. At sana yung
sagot dyan sa tanong ko ay makita ninyo. At salamat sa Diyos kung sakaling i-post ninyo, mag-usap po tayo live. Pwede po yan. Hindi ko naman kayo i-debate. At papakinggan ko rin naman yung inyong sagot. Pero ang akin lang, dahil sa tanong, sabi nga sa aking segment dito ay cite a Bible passage and let the Bible speak. So yun lang po yung akin. So maganda po yan dahil kung napapag-usapan po natin yung mga ibang bagay, mas maganda po yung Biblia ang ating mapapag-uusapan. Kasi po, nakasulat po yan sa Biblia. Ang mga bagay na mangyayari pa ay nakasulat din po sa Biblia. Sulat ko po. Sinabi ng Panginoon na sa Mateo 24. Ano po, ilagyan ko na lang ng emphasis Emphasis verse 25. Yan. Yan, yung mga bagay na darating pa, sinabi na po ng Panginoon iyan 2,000 years ago. So, yun lang po yung akin. So, ito pala. Bakit pala ako nag-Facebook Live? Naalala ko na. Ito na. Tribute pala ito sa mga kabataan nung kapanahunan ko ng mga 80s, 90s at sa inyo na rin mga kabataan ngayon. Kasi ng mga 80s, 90s, yung sa era ko nung time na yon, kapanahunan ko, yung mga contemporaries ko. Usual po, nagkikita kami dyan sa city proper. Hindi naman ako lagi, wala naman akong grupo. Pero naobserbahan ko lang, nagkikita sila dyan sa isang, sabihin ko na siguro sa isang mall. Hindi ko lang banggitin yung pangalan. Tapos nag-aano sila doon, nagkakatitigan. Titigan, bandang uli mag-trip-trip ba. Siyempre, uso na yung droga nun At yung malala pa, itong mga 90s na uso na yung shabu. Yan ang matindi. So, yun lang yung akin. So, tribute pala ito dito sa inyo kasi imbis na mag-engage kayo sa barkada, siguro mas maganda mag-aral kayo. Paano magluto, paano maglaba, paano mag-welding, paano mag-repair ng mga relo. Yung mga skills ba, yung pang skills dati na yung tinatawag ngayon na pang TESDA. Yan po, mag-engage po kayo dyan, mag-invest po kayo dyan sa mga bagay na skills kasi po, malaking bagay po yan, lalo sa mga welding, sa pag-repair ng sasakyan, pag-repair ng motor, talagang malaking bagay ho iyan. Kahit na sabihin nyo na lang na certificate kayo. Kasi sa ngayon, sa kaalaman ninyo, sa Amerika iba na ho yung tanggapan doon. Dati, kailangan college degree ka, degree. Ngayon po sa Amerika, ang kinukuha nila, skilled na po. Opo, mga skilled worker ang kanilang kinukuha. At ang investment sa Amerika, gaya ng sinabi ni Trump nitong last time lang, umabot na ho ng trilyon. Opo, tulad na nga lang yung investment ng Japan from 200 billion, ginawa pa yatang 500 billion to 600 billion. So, grabe ho. Pati yung mga computer giants or tulad yan sa Silicon Valley tinatawag nila. Ang dami na hong nag-update sa Amerika, lalong ibang mga kumpanya, binabalik na ho sa Amerika. Opo, yun lang po yung akin. So, matagal-tagal pa po iyan yung ganyang programa na nagpanibagong approach ng Amerika sa mundo. Una, America First. Totoong America First nga sila pero open po sila sa mga immigrants na makakatulong sa kanilang bansa. Kasi ngayon po, for info, sa Amerika, yung mga immigrants na talagang traidor, opo, abay sinisipa na ni Trump palabas ng Amerika. We do not need you here. Sabing ganon. Meron na ho. Kung sundan ninyo itong The White House, yan po yung sa Amerika, si Donald J. Trump, i-follow nyo ho. Yan, yung mga ganyang bagay. Tapos ngayon, meron pa ngayon yung ginawa yung Amerika doon, yung sa ICE. Yung ICE, yun yan. Para po yun, mga anti-immigrants po yun, anti-illegal immigrants yun po in particular. Anti-illegal immigrants, anti-illegal alien, at anti mga criminals yung ICE. Talaga hong binilhan sila ni Trump ngayon ng eroplano 737 para pagka makuha yung mga ganyang illegal immigrant, mga undocumented immigrant, illegal immigrant, yun. Ilipad kagad pabalik sa kanilang mga bansa na pinagmulan. So again, panawagan ko sa mga kabataan, tribute ito sa inyo, sa mga contemporaries ko noon. Kasi marami hong nagpahinga na Siyempre, alam nyo naman, sa amin kasi sa Iloilo, uso yung mga matatapang doon, magkatitigan lang, talagang ewan siyempre, nakadroga pa yung iba doon. Yun talaga, wala talagang mangyari sa ganyan. So, bisyo-bisyo, yun, wala.
So, imbis mag-invest kayo sa droga, sa bisyo, sa barkada, okay lang po yung barkada pero lagyan nyo po ng limit at always keep informed ang inyong mga magulang. At sa mga magulang dyan po, nakagaya ko, ay talagang i-monitor ninyo ang inyong mga anak. Huwag lang ho kayo masyadong magtiwala. Pag nagsabi, kailangan po talaga ninyong makita. Yes, kailangan po ninyong makita ang inyong mga anak, yung kanilang activity sa school. At magtanong po kayo sa school, sa mga teachers. At obserbahan nyo po ang kanilang mga classmate. Kasi po, kailangan talaga nating bilang isang mga magulang ay bantayan ng ating mga anak. Opo, kasi pag hindi po natin nabantayan ay mahirap na po sa panahon ngayon. Baka mapariwara. So, i-guide po natin ang mga kabataan ayon sa turo po, lalo na po sa Biblia. Yun na po. Nakasulat po yan sa Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yan, sulat po yan ni Solomon. Basahin natin kung tama nga yung sinabi ko. Double check ko lang kasi mahirap na baka magkamali tayo eh. Pero minsan, siyempre wag tayo magtiwala sa ating unawa. Minsan baka hindi na natin maalala. Yun. Kung naalala natin, ito nga. Tama nga ang sabi. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, yun. So, again, sa mga magulang at sa aking mga contemporaries, ang dami hong mga nagpahinga doon. Karamihan pa nga nasira eh. So, kayo, sa mga kabataan ngayon, dahil siyempre, alam nyo na ngayon, yung sahod sa gobyerno ngayon, magsundalo na lang kayo. Imbis na magsambay kayo gaya ko dati. Graduate ako ng college. Tapos ilang taon akong natambay. Naalala ko noon, nag-apply pa ako sa army noon eh. Noong mga year 2000 na. Ayaw ko pabalikin ng nanay ko sa kampo ng army doon sa may Capiz. Kasi mag-apply sana ako doon, mag-army. Kaysa sabi ko mamatay kang standby, mamatay kang lang sundalo. So yun lang pong akin. So sa mga halimbawa, sa mga hindi naman naging successful, tawag nito, hindi ko naman kayo hinahamak. Or kung ito'y magdala man ng ibig sabihin, mag-remind ito ng inyong mga mapapait na alaala, ganun ho talaga yung buhay. Maalala man natin iyon at yun ay magiging isang giya natin para wag na nating balikan, ituro natin sa ating mga anak at kung hindi man tayo naging successful, meron pa naman pong paraan. Mag-aaral tayo ng mga skills. Opo, ibang skills. At sa mga kabataan, obserbahan nun ninyo ang inyong paligid. Kasi ang ginagawa ko noon, nung kabataan ko, nag-observe po ako. Pagka alam ko ako'y mapahamak, umaalis po ako doon. Minsan napasama rin yung landas na natahak ko. Pero pinag-aralan ko, hindi ko na binalikan no. Talagang mapait eh. Ayaw ko na. At gaya nga ng nangyari sa akin, sa kasalukuyan ay 8 buwan na po akong nag-aantay ng deliberation board doon sa Human Resource Procurement Center at yun nga, ang aking dalangin sana makabalik pa naman kasi ang sabi sa direktiba sa order na ginawa ng aming kasama dyan sa Coast Guard without prejudiciary entry. However, black and white yun ang nakasulat pero may mga natatanggap akong balita, meron talagang kumukontra. So, bahala na kayo. So again, sa aming Commandant Philippine Coast Guard, sir, to Admiral Ronnie Gaban, sir, ito, nagtitiis pa rin ako, sir. At okay lang ako, sir, kahit na mapait ito, sir, tinatanggap ko naman ito. Pero again, sir, yung akin lang masabi, yung direktiba ninyo, hindi ho na-consummate yun. Kasi ginagawa ko naman yun. May dala akong medical routine slip dahil inaayos ko ang aking re-enlistment. At the same time, inaayos ko rin yung ownership ng aking motor. Dahil mahirap po noon ng checkpoint. Iniiwasan ko mahirap eh. Yun nga yun, dahil makasagsagan, ang dami yung checkpoint. So, yun lang yung akin. So, yun lang yun, sir.
Bagaman dami kong binabasa mga batas dito, nag-aaral din ako kahit papano, medyo, ewan ko ba sir, bakit ginawa ni ma'am yun? Na 24 years na sir, hindi pa ako pinakinggan yun. So, salamat pa rin sir na ako'y mula sa office ninyo last year, dinirect mula sa office ninyo at in-inform ako ng staff ninyo na mag-submit ng mga documents. So, nagawa ko naman sir. So, thank you very much sir. At God bless sa iyo at sa inyong pamilya, and to the officers, men and women of the Philippine Coast Guard. So sana biyayaan tayo ng unawa at maging isang makatao at maging isang maka-Pilipino. Hindi ho yung meron to talagang mga kasama dyan na ewan ko ba paano nila tratuhin yung kasama na yan. So, bahala kayo. At kahapon lang nakita ko doon yung post ni Kwan, yung kay Abraham Lincoln. To. Yan. Yan. Ang sabi niya, those who deny freedom to others deserve it not for themselves. Abraham Lincoln. Ewan ko ba? The exemplar sa leader, moral and welfare, bakit na hindi ko maintindihan kung may moral and welfare dun sa papel tsaka sa ink. So, yun lang yun. So, ayaw ko na banggitin pa yung ibang mga bagay kasi total nabanggit ko na rin lang naman. Pagpasa Diyos ko na lang po. Yun lang yung akin. At ano pa ba? So, yun lang yun. Yung activity ko na sinabi ko nakaraan, yung sustainability or agriculture sustainability 2026, nagawa ko na, nagtanim na ako ng kamote at salamat sa Diyos dahil yung kamote ko nakita ko naman nagka-buds pa at namulaklak pa, talaga namang nakakataba rin ng puso. Tapos nagtanim na rin pala ako ng malunggay. Aantayin ko na lang kasi siyempre yung malunggay nakita ko hindi naman natuyo kasi kahapon yata yun o the other day. The other day tinanim ko yung malunggay, tayo hindi pa naman natuyo. Ay salamat sa Diyos dahil yung may pag-asa ba. At ang ginawa ko, sabi nga ng aking kasama dito, lagyan ng kape. Yun, binalatan ko yung bandang ibaba. Siguro mga 6 inches siguro yon o 12 o 6 inches siguro yon or 5 to 6 inches. Binalatan ko at nilagyan ko ng kape at yung napagputulan dun sa ibabaw, pinahiram ko ng kape. Pati yung mga pinagtanggalan ng sanga-sanga. Kasi para bang imarkot ko na rin siya. Hindi pa naman siya natubuan ng ugat. Binaon ko na lang dun sa may sako na nilagyan ko ng lupa. So, sana maging mabunga yun at hindi na tayo pahingi-hingi dyan sa iba. Tayo naman ang mamigay. At yun pa, meron pa akong mga ibang gagawin dyan sa aking project sa pagtatanim. At babalitaan ko na lang kayo. Ayaw ko na lang muna sabihin. Pero isa na doon, siguro i-share yung mga ganyang bagay. Yung ginawa ko, yung container, yung tubig, yung mineral water, pinagbutas-butas ko gamit yung soldering gun. Para soldering iron para butasan at para bang tawag nito cylindrical type na pagtatanim. So yun na yung akin. So sana maging rin tayo, ma-involve din tayo sa agriculture, lalo na po sa inyong may mga lupa. Talagang biyaya po yan sa inyo. Kasi pag may lupa kayo, pwede ko kayong mag-garden at magtanim ng mga gulay-gulay. Lalo na pwede kayong mag-alaga ng mga hayop. Isa po dyan, yung kambing. Yan, maganda ho alagaan yung kambing. Pero make sure lang na meron kayong mga fence. Dahil po, siyempre, baka makaperwisyo yung inyong kambing sa iba. Makakita pa kayo ng kaaway. At yung masaklap pa yung inyong kapitbahay. So again, ito po ang inyong host, Jesus Uggang Jr. Nagpapasalamat po sa inyong lahat dahil po sa patuloy ninyong suporta sa aking Facebook Live. At sa channel na ito, Ode Alteram Partem, let us hear the other side. Ito po ang inyong host. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya at kung kayo ay nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Again, ito po si Jesus Uggang Jr., ang inyong host. Ode Alteram Partem, let us hear the other side.
To God be the glory in Christ Jesus with the Holy Spirit. Amen.